yun ang ano na, dahil nakalimutan natin na para itong airport terminal na iba yung, ito pala yun, hindi pala to departure area, kundi pre-departure area lang pala. Oo, hindi pa siya boarding gate. So yun yung boarding gate sa loob. So kailangan mong ano dyan, ilagay yung ito, nabili mong ticket, tapos pasok ka na, yun lang. Hindi tayo pinapapasok kasi meron pa pala tayong babayaran terminal fee. Okay, ba't kasi ganun, no? Pwede na talaga isahan na lang. Pero anyway, ang explanation nga sa akin doon sa Boracay, magkaiba daw kasi yan. Kaya ihiwalay. Okay, no problem. Cancel trip. Bakit ang daming cancel trip? Tanong natin. Wala lang, additional info. Okay, kasi pag canceled ang trip, ibig sabihin baka may ulan or bagyo, no? So canceled. So ang pamasahe ay pamasahe sa Fastcraft bound for Puerto Galera ay 600 pesos. Tapos yung terminal fee ay 60. So po 660 lahat ng nababayaran natin. So yun ha, ito yung pre-departure area, ticketing area, tapos pasok ka na sa loob. So kaya pala kahit pa mas mura yung eroplano at mabilis ang biyahe, may pa rin ano. Okay, first time ko to. Okay, pasok. Wait lang, sir. Tapos meron sila ito. So para siyang MRT din, no, para din airport. So grabe ang lawak nga, oh. Yan, abot hanggang dun. Grabe. Okay, so ito yung part 2 natin na di ba pala, oh, kabilaan. So grabe ang lawak, ang lapad. So tawag nito, Batangas Port, the busiest, the newest, hindi pala, the busiest, the modern, basta the best, no, the bestest, the busiest and modern lugar sa loob. Para na airport, may mga charging port, charging station. Tapos ito na yung boarding, ito yung boarding gate. Actually first time ko makaranas ng ganito sa Bohol, sa Cebu papuntang Bohol, na yun na nga boarding, pero magulo yun sa Bohol, ay sa Cebu magulo, di hamak na mas to dito, palibasa nga kasi the most modern, no. So yun sa Cebu, sa loob marami din kasi tao, palibasa, tapos maliit yung space, marami pang tao, kaya yan medyo chaotic. Good thing sa Cebu is mabilisan tumakbo or umalis ang mga sasakyan, kaya hindi ka kailangan magtagal sa loob ng pantalan. Hindi kagaya nito ngayon sa atin na alas 2 pa lang, pero yung flight, yung swim, ano ba talaga tawag dyan? Swim, flight, o trip pala, oh. So yung trip ay 4:30, nakapag-book na ng ticket alas 2. So nasa more than 2 hours yung waiting time natin. So ito yung tsura sa loob, mga pasahero. So marami itong mga destination, maaaring papunta sa ng Visayas and Mindanao. Yung iba, kaya ganyan lang kadami yung mga bagahe nila. Okay, balikan natin yung yung idea ko kanina na yung opinion ko, no. Bakit kaya pala siguro na despite na mas mura lumipad via eroplano, bumiyahe via eroplano, mas mura ang ticket, tapos mas mapadali yung yung oras, yung travel time. So bakit mas marami pa rin ang pumipili sa barko, nagpapatronize, kasi nga sa barko hindi kailangan ng ID. Oo, hindi ako hinihingi ng isang ID sa pagbili ng ticket. Pangalan lang, sulat lang, kasi just in case malunod yung bangka, edi malaman kung sino yung mga missing at yung ganun, di ba? So walang ID hiningi. Tapos yun lang, diretso ka na pasok. O bakit, kailangan naman ng ID? Hindi kasi lahat ng mga Pilipino may ID. Oo. Kahit nga sa aking mga vlog, sa mga hindi nakakaalam dyan, may mga vlog naman ako about tutorial sa aeroplano, no, sa airport. Ang dami talagang takot. Ang daming takot sa airport, ang daming kinakabahan. Oo, kaso na nakabisa ng ticket at kailangan umuwi. Yung iba, taon nito. Tsaka ito rin, isa sa rason yan. Maliban sa mga walang ID, ang mga Pilipinong mga valid ID. Kasi kahit yung PhilHealth, hindi siya tinatanggap agad-agad ng mga taga-aeroplano. Hihinga ka ng iba pa. Sir, meron ka pa ibang valid ID dyan, hindi yung PhilHealth lang. Minsan wala akong maibigay, kaya nung dati, so PhilHealth available ko kasi expired na yung iba, binutasan na yung mga mga barcode nung aking ID, kaya tinanggap na lang. Meron pa pala, meron supporting document. Supporting document. Kumbaga kung wala kang talaga ibang valid ID,
mabisa rin ang effective din ang police clearance or NBI. Yan. Kasi may picture ka naman sa yan eh. Sa NBI clearance or sa police clearance. Anyway, so balik tayo sa barko, no? Kasi nga, bakit? So, maliban sa hindi lahat mayroong ID, valid ID, marami ding bagahe na binibit-bit, dinadala. For example, ito. May mga pa. Wow. May ganyan pa pala ngayon. Ang galing. Yan ang pinakadulo. Dami pa dito. Saan ba ang punta? Saan ba ang destination? Bakit marami? Anyway, ito yung natin ha. Yung tour. Part 2. Na yun na nga, boarding gate. Ito yung mga boarding gate natin. May nakalagay ba dyan ko para saan? Ayun na. Gate 3. Boarding gate 3. So, yung sa akin, papuntang Puerto Galera. So, doon na sa isa. Tapos, tinan natin ha kung saan tong mga to papunta. Kung may nakalagay bang mga lugar, designated places para sa mga nakapila dito. Para siyang private. Bakit? Kasi siya, wala tayong nakikita ng mga Love Philippines. Iba yung mga banner, karatula, mga slogan, mga signages ng DOTR, Cristina Frasco. Ang galing. May ganyan pala. Existing pa yun. Meron? May pistahan ba? Ang galing. Diba yan yung mga rason bakit mas pipiliin ng mga tao ang pagsakay ng barko kumpara sa eroplano. Yung mga yan, natutulog muna yan sila kasi ang flight, first trip, no? Or yung trip daw kasi once a day lang yung barko bumabiyahe patawid ng kung saan. Yung mga barkong mura lang. Hindi ko alam kung magkano, no? Mamaya tatanong natin, pero wala tayong time, basta nasa mga 400, hindi bababa ang pamasahe. So wala nakalagay, no, kung saan papunta. Meron pa pala ito, Starlight, papuntang Romblon, Abra, Calapan, Abra de Ilog. Saan yung Abra de Ilog? Dito naman siguro yung norte, no? Kasi port nga to, bound for south part of the Philippines. Romblon, Sibuyan, Colasi, Abra de Ilog, Calapan, Balatero, Puerto Galera, City of Dapitan. Okay. Destination yun. Okay. Calapan, okay. Balatero, Puerto Galera, Calapan, Abra de Ilog ulit. Coron and El Nido. Tapos, yun na. Yun na yung mga mga lugar na pupuntahan. So, doon meron din sa kabila. Yan ang meron din. Ito yan ha, baka hindi nakuha ng camera. Ulitin natin. Zoom in. Now boarding. Roro Master, Gate 1, Ramp 5, Archipelago, Philippines. Philippine Ferries Incorporated, Calapan, last call. Fast cut, M19, Gate 3, Ramp 7, Ramp. So, okay na tayo dito. Thank you for watching. Bye-bye and ingat. Pero hindi, muna natin, punta natin para makita natin kung yan ba ay papuntang Pero Gate 3 nakalagay lang eh. Okay na tayo? We're done? Oo. Okay na, no? Hindi na tayo mag-vlog at nang makakain na. So, sana ay nagustuhan nyo yung aking quick tour dito sa loob ng boarding gate area sa may Batangas Port.